Oh, another thing, sa iyong family, mga gastusin, don't worry about it. Ano kailangan mo lang gawin? Pag-pray mo lang kay Lord. Sabihin mo lang uli kay Lord. Pag nasabi mo kay Lord kung anong specific na kailangan mo, then, pasalamatan mo na agad si Lord. Sa unang basa ay napaka-simple. Pero yung iba'y nakunot ang noo lalo na pag may pinagdadaanan. Binoy say, Pastor, hindi naman ako nag-gets ng Bible. Sa taong walang problema, madali yung sabihin. Pero pag nandyan na ang problema, napakahirap. Well, ito ang sagot ng Bible. On the verse 7, ganito ang pagkakasabi ng Diyos. Pagkatapos mo siya daw pasalamatan, ang ganda nito, verse 7, then you will experience God's peace. At itong peace na ito matindi dito, which exceed anything we can understand. His peace, yung peace ni Jesus, will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Alam mo, pag pala daw ikay merong mga worries sa buhay, pag merong mga umiikot lagi sa iyong isip, minsan hindi agad ibibigay ng Diyos sa iyo himala. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay kapayapaan. Sino ho dito ngayong araw na ito excited na that pagpunta niya dito, he will experience or she will experience God's peace. Amen? Yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, at itong pinakamatindi, which exceed anything we can understand. Ibig sabihin, hindi ito yung peace na abot mo. Ito yung peace na lampas sa iyo. Ika'y nagtataka, nandun pa rin naman ang exam. Ika'y nagtataka, nandun pa rin naman ang pinagdadaanan mo. Pero meron ng kapayapaan. Bakit? Dahil ang peace na yon ay galing sa Diyos. At ito po'y dadaloy, mag-iingat sa atin habang tayo nasunod sa Diyos. Okay. Number 1. The world treat the symptoms. The word treats the root. Ano sinasabi? Ang mundong ito, ang ginagamot ay ang sintomas. Ang salita ng Diyos. Ang ginagamot ay ang ugat. Pag-uusapan natin, medical and spiritual. Iyan po'y magkatulong. Baka sabihin nyo, si pastor ay anti sa mga medical. No. Actually, I support it. Lagi ko nga po sinasabi sa inyo, nung ako po'y nagtuturo pa sa Kalaka, ako po ay parte po ako ng counseling, ako po'y nasa guidance office, and also dito po sa Bayan ng Taal, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay co-chairman po ng mental health. Amen. So, ibig sabihin, I'm supporting it. Nagsusuportahan. Okay. Ang mga tao, nakikita nila ng Bible na parang one-sided, parang matigas ang puso, hindi naiintindihan ang feelings. Kasi, nasanay tayo noon na kapag meron kang pinagdadaanan at sinabi mo sa leader mo, sinabi mo sa mga tao sa loob ng simbahan, ang sagot sa'yo, kulang ka lang sa prayer. May kay may sape. Ay kay may pinagdadaan, kay malungkot, merong doon pumapasok sa iyong isip. Baka sabi, baka kay may ginawang kasalanan, may kay nangupit. Alam mo yung kahit na anong iyong pinagdadaanan, kay naiyak sa harapan ng iyong leader, kay tatapikin. Baka hindi ka lang nag-devotion. Kaya minsan, nalalagyan ng limit yung pag-share ng feelings kasi akala hindi naiintindihan. Ang thinking ng mga tao, ang Bible daw ay anti-lungkot. Hindi pwedeng malulungkutin. Sabi pa nga nung iba'y, ang Christianity daw ay against sa mental health. Pero alam niyo po, hindi. Pero nung inassess ko, bakit ganon ang naging setup nung una? Gets ko kasi ang pinanggalingan. Hindi ang Bible against sa iyong mental health or kung paano ka nag-iisip. Kaya lang natin akala na ang Bible ay against doon dahil ang nag-share sa atin, si kanino ba nagmula ito? Yung mga older generation, wag ho kayong masasaktan. Ano ho? Nanggaling ito sa mga, sino ba nagturo nito na ipinasa sa atin? Mga baby boomers, 1946 to 1964, meron pa ho dito? Baby boomers, yun ang taon na kayo pinanganak, 1946, 1964. Karamihan dito, mga lolo-lola na. Ang mga yan kasi, mga matitibay, disiplinado, full of experience, sarado sa emotion.
Amen? Sarado sa emotion. Bawal iyakan ang problema. Kaya, the way kung paano nila ito ituro into the next generation, parang ang Bible or parang ang sabi nila, lagi silang anti-lungkot. Hindi mo sila pwede sira ng, Malo, hindi ako makatulog. Ang sasabihin sa'yo, itulog. Yun lang ang may sasuggest nila. Hindi ako makakain. Kain. Yun lang. Hindi naman gets talaga ng merong pang pinagdadaanan. Another, galing din ito sa mga Generation X. Karamihan po dito, atin ang mga magulang, 1965 to 1980. Sila kasi mga responsible, practical, mga good providers, mga workaholic, sorry po ha, and mahina sa emotional connection. Sila yung mga busy tao, bawal istorbohin. Nagigets nyo? Kaya yung word mula sa baby boomers hanggang sa Generation X, yung the way ng kailang pagkaka-deliver ng gospel, iba. Because of their experience, paano sila binild. Sarado sa emotional connection. Pero pagdating ng mga millennials, taas po dito mga millennials, 1981 to 1996, ayan, wala. So ibig sabihin lahat kayo baby boomers. Yan dyan na sila ngayon, nakaramdam na ngayon, there is something about dito sa feelings. Mabilis na sila maka-adapt. Sila na yung nakakaramdam ng burnout, karera, everything. Marami na sila mga struggle sa buhay na hindi na pinagdaanan ng other generation. Ang mga Gen Z, 1997 to 2012, raise your hand. Yan ang mga Gen Z, yan ngayon ang laging maraming pinaglalaban at lagi ang mga maraming tumatakbo sa isip. Bakit? Because they are emotionally aware na. Politically aware. They are so expressive, mabilis ma-distract. They are the overthinker and they are the more sensitive generation. Kaya ang problema ng generation ngayon ay laging nasa isip ang mga pinagdadaanan. Kaya kung mapapansin nyo po, even the approach of the church ay nagbabago. Dati wala akong mga soul winning, dati walang mga discipleship. Kung mahal mo ang Diyos, umattend ka sa church. Kung tumagal ka sa simbahan, pinili ka ng Panginoon. Nagigets nyo? Kaya ang thinking ng mga tao ngayon, they are not belong to the church. Pero by God's grace, buti na lamang po ang simbahan natin, everyone ay belong. Amen? We thank the Lord. Why? Because J1 Church is so open sa bawat isa. Kahit paanong pinagdadaanan mo, kahit paanong pinaghugutan ng iyong kasalanan na yan, kahit paano, isa lang ang tingin natin, ang kailangan natin biyaya ng Diyos. Amen. Now, the more I study the Bible, the more I realize, mas naiintindihan pala ng Bible ang mental health patungkol sa isip kaysa sa kahit na anumang pag-aaral dito. Again, I'm not against. Parehas gustong gamutin ng mundo at parehas din gustong gamutin ng salita ang ating mga emotion. Pero magkaiba sila ng way. Bakit po? Magkaiba kasi tayo na nakikita. Ang mundo, ang world, the way ng kanilang treatment ay depende sa symptoms at hindi po mali iyon. Uulitin ko. Ang mundo'y nanggagamot depende sa sintomas na pinapakita mo at hindi mali iyon. They will say na ito ang gawin mo based sa result ng iyong action. Nagbibigay sila ng treatment depende. Nagbibigay ng therapy para stabilize ang iyong emotion. Nagbibigay sila ng mga counseling para ma-process ang iyong experience. It's either bad experience from the past. Pastor, mali po ba yon? Hindi. Tama iyon. Tama the way kung paano mag-process. Kaya nga, sinusuportahan ko ang ating mga psychologists, sinusuportahan ko po ang ating mga psychiatrists. Tama po ang lahat ng iyon. But pero ito ang lamang natin mga Kristiyano. Alam natin na ang pag-aaral ng mundong ito'y limited. Ang kaya lang maabot ng mundong ito ay depende lamang sa behavior and environment na nasa paligid dahil ito ang visible sa test. Yun lang ang visible sa test. Nung in-assess, hindi ka nakakatulog, hindi ka nakakakain, and so on. Kaya ang gagawin nila, bibigyan ka nila ng gamot regarding that. There's nothing wrong with that. Pero ito kasi, sobrang limited nito. Sobrang limited. Dahil hindi nito naaabot ang tunay na ikaw. Okay?
Again, I'm not against. Ako ay nakikisuporta diyan. Pero gusto ko pong mas maintindihan nyo ito. Hindi nito abot ang tunay na ikaw. Let's go deep. Ang ating katawan, ikaw ay nahahati sa tatlong bahagi o sa tatlong pagkatao. Una, your physical body. Hawakan mo nga ang iyong katabi kung yan may physical body. Kung di mo yan nahawakan, sabi mo magpa-deliverance. Pag tumatagos ka dyan, itong katabi ka, Pastor, natagos ako. Now, yung katawan mo, yan ang unang parte ng iyong pagkatao. Nandyan ang laman, ang buto, utak, dugo. So, yung physical body mo, yan ang kumakain, natutulog, nakakaramdam ng sakit, naglalakad, napapagod. Nandyan din ang mga five senses, nakakakita, naririnig, nahawakan. Pero itong physical body, it's so limited. Bakit? Ito po'y nagkakasakit, tumatanda. At itong physical body na ito ay temporary lang. Amen. Ito po'y nasusugatan, nasasaktan. Pero itong soul, naipapakita ba? Itong soul, yung kaluluwa, ikaw, yan ang tunay na ikaw. Nasa loob ng iyong soul, ang iyong mind, will, and emotion. Ang isip, memorya, logic, imagination, decision, choices na ginagawa, disiplina, galit, saya, lungkot, love, at takot, lahat yan po'y nasa soul. Ang nag-a-absorb niya ng iyong kaluluwa. Next, ang iyong spirit, yan naman ang connection mo sa Diyos. Kaya ikaw ngayon ay, yan ang pinakamalalim na parte po ng iyong buhay. Yan ang kumukonekta sa Diyos. Kaya ikaw merong konsensya, kaya ikaw ay parang merong urge na pumunta sa church, ikay nagdi-devotion, ikay nagpe-pray, because meron kang spirit. Now, itong physical body na ito ay mawawala. Ang spirit, pag tayo namatay, yan po'y babalik sa Diyos. Ang tunay na tayo ay ang ating kaluluwa. Sa madalit sabi, hindi ka lamang pala dapat mag-focus sa iyong physical body dahil meron pang dalawang dapat ingatan, kaluluwa at espiritu. Kaya sabi ng Bible, Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing tinapay, yan yung pinipid mo sa iyong physical body. Amen? So, hindi ka lamang dapat nabubuhay sa buhay pang pisikal. Dahil ang sabi ng Bible, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos, kailangang merong ka ring pinapakain sa spiritual. Now, ang word ni Lord, ang tinatarget ang iyong kaluluwa. At ano po ang nakalpaloob sa kaluluwa? Ang iyong mga emotion. So, if you want to have a strong mind, kailangang pakainin mo ang sarili mo ng salita ng Diyos. Kailangan ikaw ay nag-grow spiritual. Bakit? Kaluluwa ang tinatarget mo. At nasa ang kaluluwa mo, nandun ang iyong emotion, yung galit, yung saya, joy, and everything. Minsan, ang pinipid natin ang ating physical body para makaramdam tayo ng saya, para makarecover tayo, and so on. Pero ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng linaw. Ang kaluluwa, yan ang pinapakain para magkaroon ng strong mind. Amen? Nandyan kasi yung will, nandyan kasi yung mga emotion. Mas naiintindihan ng Bible ang tunay na root. Ito hindi visible sa mga tests. Yung mga ganyan, hindi yan visible sa mga tests. Hindi alam ng science or hindi alam lang ng medical ang tunay na pinaguhugutan. Pero alam ng Bible ang tunay na dahilan kung bakit minsan ang ating emotion hindi stable. Alam ng Bible na ang kaluluwa mo ang tunay na ikaw. At alam ng Bible kung paano palalakasin ang iyong kaluluwa. Listen, tanggapin na natin. Lahat tayo ay broken. Tapikin mo nasa kaliwat kanan mo, sabi mo, broken ka pala. Ang isang issue po, pag tayo nasa spiritual, tayo po'y separated sa Diyos. Akala natin minsan ay mental health problem. Akala natin minsan ay anxiety. Akala natin ay wasak na tayo at need natin ng treatment. Pero minsan, baka ang kailangan natin ay connection sa Diyos.
Baka minsan ang kailangan natin ay paglapit sa Panginoon, pagpapalakas ng ating kaluluwa. Dahil pag napalakas ang kaluluwa, doon naikot ang ating mga emotion and everything. Sometimes we need to address. Baka ang mga dinadala nating bigat ngayon ay dahil alam natin sa ating pagkatao, may nakaapekto sa ating soul, may tumama, may sakit ang ating kaluluwa. At yun ang kailangan ayusin. Baka ang treatment sa pinagdadaanan mo ngayong umiikot sa iyong isip ay ito, repentance and obedience. Sorry ha, baka minsan tayo na nag-shake-shaking and so on. Again, sorry. Pero baka minsan, hindi ang kailangan mo yakap ni leader or hindi ang kailangan mo yakap ng ibang tao. Baka ang kailangan mo sumurrender ka sa Diyos. Dahil ang tunay na atake na hindi ang comfort ng pisikal. Ang tunay na inaatake na pala'y kaluluwa. Baka kaluluwa ang kailangan gamutin. Baka ang kailangan ipagsuko sa harapan ng Diyos upang pag lumakas ang kaluluwa, susunod ang physical body. Tapikin mo na sa kaliwat kanan. Sabi mo, okay kapag naiintindihan kasi ng Bible. Kapag wala si Lord sa buhay natin, ganito po ang human heart. Ganito po ang human heart. Ito ay blind, corrupted, tunay na buhay. Pag wala si Lord sa puso mo, pag wala si Lord sa buhay natin, ganito, blind, corrupted, ito po'y madilim, ang puso'y manloloko, matigas, marumi, durog, basag. Malason, masasakitin, feeling alone, feeling lonely, feeling lost. Ganon ka-broken ang tao pag wala sa Lord. Kaya minsan, we're trying our best to recover sa mga ganitong mga gawain. Inaayos natin physically. Pero minsan, bakit pastor, parang tayo bumabagsak uli? Kasi baka nadidil ang physical, hindi nadidil ang spiritual. Baka kailangan palakasin ang paglapit sa Diyos. Hindi nakikita ng treatment ng physical body kung ang issue ay spiritual. Kaya sabi mo sa'yo, nasa liwat kanan, magpa-pray ka kaya? Mag-devotion. Pastor, kasasabi mo lamang, kaya nga ayoko pumunta sa church, pag nangihina ako, sinasabi lang sa akin, mag-devotion. Alam mo, tama rin naman nga yung payo nung una eh. Mali lang ang pagkakadeliver sa Gen Z at si Millennials. Masakit tingnan dahil emotionally, ang mga tao ngayon eh hindi mo pwedeng basta sabihan ng salita. Amen? Pero kung titingnan natin, doon sa sinasabi nilang kulang ka sa devotion, kulang ka sa prayer, pwedeng tama. Kasi ang tinatarget nila yung iyong kaluluwa. At nasa kaluluwa ang iyong emotion. Gaano tayo kamahal ng Diyos? 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Because He cares for you. Alam ng Diyos at hindi sinasabi ng Diyos na madali lang ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos na mabigat ang anxiety na yan. Nasaan na ba tayo? Anak, pakikisabay naman dito. Nalilito lang ako. Thank you. Now, alam ng Diyos na yung anxiety na yan ay mabigat. Kaya nga, pag binasa nyo po ang Bible patungkol sa stress, sa worries, anxiety, isa lang ang laging sinasabi dyan ng Bible, surrender. Surrender. Give it to God. Ibigay mo yan sa Diyos. Bakit? Alam ng Diyos na kapag dinala mo yan, mabigat yan. Alam ng Diyos na kapag dinadala mo yung mga nasa isipan mo na yan, yan ang pwedeng magpahina sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, cast all your anxiety. Ibig sabihin, everything. At yung pinagbibigyan mo ng iyong mga kinakabalisahan, may pakialam sa'yo. Sabi mo sa'yo, nasa liwat kanan, may pakialam sa'yo ang Diyos. May pakialam sa iyo ang Panginoon. God really care. Ito yung sinasabi ng Bible na peace. Alam mo yon, binibigay mo ang iyong mga pinagdadaanan sa Diyos at yung peace na yun ang dadaloy sa iyo. Bakit? Ang tinatarget po'y loob. Ang tinatarget ay ugat. Next, number 2. Peace is a gift from Jesus. Ito po'y regalo ng Diyos. John 14 verse 27, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. Ang ganda pala ng regalo ng Diyos, ano?
Nag-iiwan ako sa inyo ng regalo. Ano yon? Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Pastor, gaano katindi itong binigay ng Diyos sa atin? Ito po'y regalo ng Diyos na hindi na natin masyadong napapansin. Most of us, sa tunay, if we will assess, isa lamang ang kailangan talaga natin, peace of mind and heart. If we will assess lahat, name, anong gusto mo talaga sa buhay mo. Pero yun ay papatak lamang sa pinakaisang conclusion. Ang tunay na kailangan mo lamang ay peace of mind and heart. At ito matindi, nirigalo na yan sa iyo ng Diyos. Binigay na yan sa iyo ng Diyos. Actually, it is not money talaga. Sa tunay, gusto natin ng pera, pero kaya natin gusto ng maraming pera kasi gusto natin ng peace sa ating isip. Because we know, if we have money, makakatulog ka ng maayos na wala kang poproblemahing bills bukas. Doon pa rin yan papatak sa peace of mind. Gusto natin mabago ang ating status. Gusto natin makapagtapos. Gusto natin makapag-travel. Gusto natin magdagat. Gusto natin magbundok. Actually, yun ay nakapaloob lamang sa tunay talagang hinahanap ng puso mo. Kapayapaan. Kapayapaan. Lalabas lagi ang pinag-uugatan kahit marating mo na ang pinakamataas na level ng success. Pagdating mo doon, ang hahanapin mo pa rin kapayapaan. Kaya nga yung mga taong naabot ng success, pagdating din kahit anong laki ng bahay, nung tumanda ay gusto na lang tumira sa kubo. Gusto na lang tumira sa bukid. Gusto na lang wala ng kapitbahay at siya na lamang. Bakit? Isa na lang hinahanap peace of mind and heart. And I tell you, hindi mo na kailangang abutin pa ang lahat ng success na yon. Hindi mo kailangan pang ikunin ang lahat ng ino-offer ng Diyos, ng mundong ito para sabing naabot mo na yung kapayapaan na yon. Ngayon pa lang, anuman pang status mo, meron ng iniwang regalo sa iyo ang Diyos. Ano yon? Peace of mind and heart. Kaya si Jesus nag-remind don't be troubled or afraid. Alam niyo po, pinag-aralan ko itong matindi. Tinarget ni Jesus ang pinaka-root ng depression. Kaya sinabi niya, do not be troubled or afraid. Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Tinarget po dyan ni Jesus yung mostly pinagdadaanan nating lahat. Ano po yon? The fear and anxiety. Huwag kang matakot sa nangyayari, huwag kang matakot sa pwedeng mangyari. Si fear, yan po ang minsan nagdo-dominate sa buhay ng isang tao. Nakikita niya ang problema, bakit? Naranasan niya kasi. Naranasan niya talagang ma-reject, kaya nagkaroon ng fear. Naranasan niya talagang iwanan siya, kaya nagkaroon ng fear. Naranasan niya talagang lokohin siya, kaya nagkaroon na talaga ng fear. Kaya lagi sinasabi, hindi na ako mag-aasawa, hindi na ako maghahanap ng ganito, ganyan. Bakit? Personally, yung fear kasi, kaya yan lumabas, kasi yan ay na-experience mo. Natakot ka dahil wala ka naman talaga ng pera. Nag-away kayo ng iyong asawa at natakot ka na baka saktan ka niya. Nakarinig ka ng mga masasakit na salita, naloko ka, na-scam ka, iniwan ka. Kaya minsan ang tao nagkakaroon ng fear. Pastor, yan po ba inaalaw ng Diyos? Kaya nga sinabi ng Diyos ay do not fear. Bakit pastor mayroong fear? Dahil ito po'y bunga ng ating broken system. Ang mundong ito ang makasalanan. Kaya ang gusto ng Diyos, i-separate ka dyan. Amen? Sino dito naniniwala? Gusto siyang palayain ng Diyos sa anumang fear na meron siya ngayon. You're not here by accident. Kayang-kaya kang iligtas dyan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay malakas ang loob magsabing, do not fear. Do not fear. Bakit? Kontrolado yan ng Diyos. Everything. Ano pang isang tinarget? The anxiety. Ang anxiety naman ay takot sa pwedeng mangyari. Ang fear ay natakot ka sa nangyari sa'yo. Ang anxiety, takot ka sa pwedeng mangyari sa'yo.
At ito matindi sa anxiety. Ito po madalas ay hindi naman tunay na nangyayari. Takot sa future, marami na agad question, paano kung di ako pumasa? Paano kung magkasakit ako ng malala? Paano kung iwanan ako? Paano kung wala ang pangalan ko sa list? Paano kung masira ang lahat? Alam mo yon, ito yung mga tumatakbo, mga negative thoughts sa ating isip na hindi naman nangyayari pero akala natin nandiyan na. At ito matindi, yung mga lies na binibigay sa atin ng ating anxiety, pag hindi po ito napigilan, ito minsan magiging akala natin tunay. Kaya minsan, iniisip lamang natin, mamaya apektado ng ating physical body, mamaya apektado na ang ating habit, mamaya apektado ng ating buong pagkatao. Because yung lies, yung kasinungalingan na paulit-ulit na tinanggap ng iyong isip, yan po ay nagbunga ng mas matindi, kaya ang iyong katawan nag-action regarding doon. Whatever the thoughts we allow in our mind, iyon po ang nagdo-dominate. Pero bibigyan kita ng good news. Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve God's will is His good, pleasing, and perfect will. Sino dito nagsasabing siya'y tunay na matigas ang ulo? Huwag na magtaas. At talagang matigas ang ulo. Alam mo, pwedeng tunay ngang matigas ang iyong ulo. Pero malambot ang iyong utak. Pwede ka pang magbago. Uulitin ko. Tunay na matigas ang iyong ulo, pero malambot ang iyong utak. Pwede ka pang magbago. Sabi mo sa nasa lot kanan, magbabago ka pa. But be transformed by renewing of your mind. Huwag mo daw kasing sundin ang pattern ng mundong ito. Do not conform to the pattern of this world. Merong inihandang lakarin sa iyo ang Diyos. At ang lakarin na yon is good, pleasing, and perfect. Huwag kang magpapadala sa lakarin ng mundong ito. Pastor, mahirap po yan. Mahirap po ang kalaban kasi ang isip. Tunay na buhay, mahirap kalaban ang isip. Pero at least, merong hope na pwedeng baguhin ang isip. Yung maniwala ka pa lang na pwede kang magbago, yung maniwala pa lang na kayang baguhin ng Diyos ang takbo ng iyong buhay, malaking hakbangin na yan. Sa biblical at sa basic study, ito po yan. Sa psychological explanation, ang tawag po dyan neural pathway. Sa Bible, ang tawag po dyan ay strongholds. Okay? Sa psychological neural pathway, ano po yon? May na-prepare tayong picture? Wala ano? Wala tayong na-prepared na picture? Iyan. Okay. Same, magkaiba lang ang tawag patungkol sa science, magkaiba lang din ang tawag patungkol, pero ganito tumatakbo po ang isip natin. Yang isang line na yan po ay kinukonsider ng isang thoughts. Kinukonsider po yan ng isang thoughts. Pag ang isang tao ay nag-isip ng negative, example, siya ay pangit, siya hindi ka mahal-mahal, siya ay babagsak, yun po ay isang line. At kapag yung thoughts na yon ay nasundan, magkakaroon ulit ng panibagong line. Ganito ang explanation. Kung sa isang damuhan, wala kang makitandaan, yung unang hakbang mo na yon, yung unang halaman, yung mga damo na yon, babagsak, parang matutumba. Pag yun ay laging dinadaanan, naturally, yung mga damo doon, magkakaroon na yun ng daan. Nagegets? Maalis na talaga yung damo doon at mamaya palaki na yun ng palaki hanggang mamaya magiging highway na. Ganito po yon. Hindi lahat ng tao ay bumagsak agad sa pinakamatinding level ng depression. Ang tawag na po doon ng neural pathway, parang highway na, yung malaya ng nakakadaan ng sasakyan sa isip. Lahat yan ay laging nagsisimula sa single thoughts. A single wire na nagko-connect sa ating brain. The more you allow it, the more na lagi mo siyang iniisip, yung single wire na yon, mamaya sobrang dami niyan at para na yung highway sa iyong ulo. Kaya, laging gano'n na lamang ang iyong default mode. Pag ikay may pinagdadaanan, isa laging sinasabi mo, hindi kasi ako kamahal-mahal. Bakit? Because of that single thoughts na dala yon.
At yun ay lagi nang iniisip. Dire-diretso na yun hanggang mabago na po ang buong pattern. Just a simple thoughts. Tingnan mo mamaya, pag meron kang crush, tiningnan mo ang picture, tapos maya-maya ay iniisip mo uli si crush, tiningnan mo uli ang picture. Kinabukasan, titingnan mo uli ang picture. Bakit? Nababago ang sistema. Lumalaki yung highway, lumalaki yung daan. It's just a simple way lang kanina, biglang dire-diretso na uli. Hanggang mamaya yun na maging tingin sa iyong sarili. Pag na-entertain yung mga lies na pumapasok, magiging ikaw. Kaya minsan po, mahirap talaga makaalis. Now, this is the good news. Kung paano pong ang single wire na yan ay kayang i-dominate ang iyong buong isip at iyong buong pagkatao hanggat sa iyong mga susunod generation, well, kailangan mo lamang din uling magsimula sa isang single wire or single thoughts na pwede na uling bumago uli ng iyong buong pagkatao. Nagegets? Kung ang isang negative thoughts ay kayang gumawa ng highway, then isang positive thoughts ay kaya ring mag-create ng highway. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, may pag-asa ka pa. Sa science, ang tawag dyan ay rewire your brain. Your brain. Sa Bible, ang tawag dyan, renew your mind. It's all about rewire your brain. Kaya minsan, lagi kang sinasabihan pag ako ho nagka-counsel, ang lagi ko sinasabi anak, gawin mo ito. Bakit? It's all about rewiring, reprogramming ang tawag po doon. Katawan mo kasi yun ang default mode, sanay nang yun ang gawin. Kaya kailangan merong renewing of the mind. Renewing, babaguhin yung program, babaguhin yung nakasanayan. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, may pag-asa ka pa. Anong thoughts ang unang kailangan mong ipasok ngayon sa iyong isip? John 16:33, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world, you may have trouble, but take heart, I have overcome the world. Itong isang thoughts na ito ang pwede mong ilagay ngayon sa iyong isip para magkaroon ka ng kapayapaan. Bagamat, Pastor, parang ang dami ng highway na ho, ang negative thoughts dito. Talagang malaya na nakakapasok ang mga isip na yun sa aking isip. Well, ang sinasabi ng Diyos ay ito. Ang mundong ito ay marami talagang pagsubok, maraming trouble. Pero tibayan mo. Bakit? Yung pagsubok na nasa isip mo, napagtagumpayan na yan ng Diyos. Napagtagumpayan na yan ng Diyos, whatever it is. Alam na ng Panginoon, yung trouble na yan ay pwedeng mag-lead sa fear and anxiety. Pero sabi ni Jesus, take heart. Napagtagumpayan na yan. Iisa po ang sinasabi lagi ng Bible, na kay Jesus ang peace. Na kay Jesus ang kapayapaan. Hindi sinabi ng Bible na kung anong ibibigay sa iyo ng mundong ito, yun din ang ibibigay sa iyo ni Jesus. Kanina pang sinasabi ng Panginoon, ang peace niya ay hindi kagaya ng mundong ito. So, how to rewire your brain biblically? Letter A, recognize. Kung gusto mong mabago ang pattern ng iyong buhay, pattern kung paano ka mag-isip, you need to recognize. Every thoughts na pumapasok sa iyong isip, kailangan mo ma-recognize, ito ba nagdadala sa akin ng fear? Ito ba nagdadala sa akin ng anxiety? Recognize it is positive or not. Kung pupunta ka ba sa isang lugar, ito ba'y nakakatulong sa iyo? Pag pupunta ka ba sa isang tao, ito ba'y nakakatulong sa iyo? Sino ang mga kasama mo? Sino ang mga taong nasa paligid mo? Paano nila sineshape ang puso mo at paano nila sineshape kung paano ka mag-isip? Yung mga pinapanood mo, kailangan ikaw aware. You need to recognize. Gusto mo ng bagong pattern, gusto mong lumaya, tingnan mong mabuti kung saan ka tumatakbo. Tingnan mong mabuti kung ang iyong ginagawa ay nakakasira ba sa iyong mental health. Nakakasira ba ito sa iyong spiritual life? Kasi anything na pwedeng makasira sa iyong spiritual life ay pwedeng makasira din ang iyong emotion. Kaya you need to recognize. Mentally, spiritually, kung nakakasira, kailangan ayusin. Pastor, ngayon alam ko na anong kailangan gawin. 2 Corinthians 10:5, we demolish every arguments
and every pretension that set itself out against knowledge of God. At ito po ang gusto kong emphasize sa inyo. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Alam mo yon? Ikaw ay merong authority na alahin, na ano yon? Hulihin, you need to take captive. Ibig sabihin, hulihin mo ang lahat ng thoughts na pumapasok sa iyong isip at turuan itong sumunod sa Diyos. Sabihin mo sa iyo, nasunod ka na, may authority ka. You have thoughts, but your thoughts are not you. Pwede ngayong oras na ito, marami kang naiisip, maraming parang naglalagay sa iyong isip, yung lies ay parang naging totoo na. Pero sasabihin ko sa iyo, yung iniisip mo, hindi iyan ang tunay na ikaw. Ikaw ang may-ari ng isip mo at hindi ka pagmamay-ari ng isip mo. You need to recognize it. You can lead, correct, and bring it saan? Sa katotohanan kung paano ka mag-isip ngayon. Sabi mo sa'yo, nasa liwat ka na, ilaban mo na kung paano ka mag-isip. Hindi lang ito pag-i-ignore na, ayoko na siyang maisip. No, it's all about pagre-recognize. Ano ba talaga yung pumapasok sa iyong isip? Saan ka ba nagkakaroon ng mga repeated pattern? Negative words, fear, finances, health. Alin yung thoughts na yun na laging umaatake sa iyo? At kapag nalaman mo, kukunin mo yun at huhulihin mo at tuturuan mong sumunod sa Diyos. Nagmumove na po tayo sa spiritual. Parang ganito. Pag kayo napapaisip pa uli, doon sa ex mo, na niloko ka, na talagang basta marinig mo lamang ang kantay, kalos ang loha mo ay parang ulan. Kung dumadaan ka sa ganyan, okay. Yung feeling na akala mo hindi ka kamahal-mahal. Yung feeling na akala mong iiwanan ka uli. Lord, ito pong isip na ito. Lord, itong thinking na ito. Na ako'y niloko, na ako'y sinaktan. Hinuhuli ko to at tinuturuan ko tong pasunurin sa Diyos. Bakit? Kasi yung pain na yon, under na yon ng authority ni Jesus. Ibig sabihin, pag hinuli mo yan, hindi ka na pagmamayari ng isip mo kung hindi inuutusan mo ang isip mo kung paano ka tinawag ng Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. Whatever it is, finances, Lord, yung thinking na ako'y mahirap, pinuhuli ko ito ngayong oras na ito. Tinuturuan ko itong sumunod sa Diyos. It's about rewiring. New pattern. Letter B, reject. After you recognize, alam mong hindi na ito sa Diyos ang mga thoughts na yan, reject it. Basagin mo ang kasinungalingan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung mga neural pathway na nasa isip natin, yan po'y na-build through lies. Kaya kailangan, everyday, meron uling single wire na magdadagdag dyan na babago ng pattern ng mga word of God. Nagegets po? Pwedeng meron kang, ikay pumunta dito, meron kang tunay na nangyari sa iyong negative, talagang masama ang nangyari. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi pa rin ikaw iyan. Ang tunay na katotohanan ay hindi ang experience mo. Ang tunay na ikaw ay kung sino ka sa harapan ng Diyos. Sabi mo sa nasa kalawat kanan, may pag-asa ka pa. Kayang-kaya ka pang palayain ng Panginoon. Spend time sa mga word. Reject anything na alam mong hindi naman nakakatulong sa iyo. Huwag mong hanapin sa Netflix ang katotohanan. Huwag mong hanapin sa K-drama. Huwag mong hanapin sa mobile games. Huwag mong hanapin sa salita ng ibang tao. I-reject mo yan. Alam niyo po kaya ngayon marami nagbabarilan? Yun ay bunga ng kailang pinapanood. Bakit dumating sa point na sila'y na-control 100% ng mga mobile games na yon, whatever application kung saan sila pumunta?
binabad ang isip. Hindi ni-reject ang ganong thoughts. Di ko naman sa inaano yung generation ngayon, sobra kasing babad talaga sa social media. Nung kami noon, ang nabago lang sa amin ni Naruto, kung paano kami tumakbo. Tama? Ang kamay namin nasa likod. Nga ngayon uli nung tumatanda, nabago dahil nauso na uli ang mga running era, jogging. Pero nung generation namin, ang nabago sa amin ni Naruto, ganyan kami tumakbo. Sino hong tumakbo ng ganyan? Okay, praise God. Talaga naman pag nadapay unay nguso talagang kumakayo ko kung sinong pinakamayuko siyang pinakamabilis Tama sa mga napapanood kung paano tayo kayang baguhin. Kaya kung alam mo yung iyong mga nangyayari sa iyong paligid, reject agad. Don't entertain. Alam mo si kapatid may nasabi sa iyo. Sabihin mo nga sa akin. Pag alam mong ikaw ay sensitive pa, huwag mo nang alamin. Alam mo, kapitbahay natin may sinasabi sa luto mo. Ano sabi? Ano sabi? Mapakla daw. Alam mo, kung mahina pa ang loob mo, reject na agad. May pinapasabi si ganito, huwag mo na sabihin at ikay masasaktan laang. Amen? Reject. Pastor, after kong i-reject, anong gagawin? Replace. Once na-reject mo ang mga thoughts, hindi pwedeng maging bakante ang iyong isip. Dahil ang isip natin, yan po ay lagi nag-absorb. Para yung sponge. So once you reject all the negativities, replace mo ito ng mga gawain ng para sa Diyos. Kahit pa sabihin mo kasing ayaw mo ng ganun thoughts, pero same lang ang ginagawa mo, same result. Replace. Pastor, ayoko na pong gawin ang mga ganitong mga bagay. Masaya ka naman. Minsan kasi meron na tayong repeated pattern. Masaya ka mula 8 p.m. 8 p.m. magdi-dinner ka, 9, papasok ka na sa kwarto mo at doon na magsisimula ang iyong pagwo-walling. Iisipin mo siya hanggang 2:00. Tapos pagdating ng mga 2:30, doon ka na aantokin, then tutulog ka na. Tapos gigising ka ng 7:00, all goods uli, masaya ka uli magtatrabaho, masaya ka uli sa school. Tapos 8:00 uli, papasok ka na uli sa kwarto, magwo-walling ka na uli hanggang 2:30. Minsan naman ay nalampas hanggang 3:30. Yan, hanggang mamaya, yun na, palaki ang mga eye bag, pabago ang pattern, lutang na sa trabaho and everything. You need to replace. If you surrender something to God, palitan mo ng para sa Diyos. Instead na pagpasok mo doon ng 8 p.m., ang pampatulog mo ay kung anong iyong pinapanood. Ang pampatulog mo ay kung ano ang iyong mga iniisip, basahin mo ang Biblia. Amen? Yung sa halip na ang ginagawa mo ay yung mga bagay na i-stress mo, umattend ka ng A-group, umattend ka ng mga prayer meeting. Amen? It's about rewiring, replace, paltan mo ang pattern ng iyong buhay at mababago ang takbo nito. Last, repeat. Stay consistent. Bakit po? Kasi merong strongholds na hindi po overnight. Pastor, alam niyo po ba ang anxiety ko? 3 taon ko na sinusurrender kay Lord, hanggang ngayon nandito pa. 3 buwan ko na sinusurrender kay Lord, hanggang ngayon nandito pa rin ang thoughts. Simple lang, pag bumabalik, stay consistent. Ituloy-tuloy mo lang. Bakit? One lie at a time. One thought at a time. It's about single wire. Isipin mo yung wire. Masyado na kasing marami yung isang wirings na yun Parang yun ay national highway na yung takbo ng negative thoughts na yun. Kaya hindi agad yung basta maalis. Kaya kailangan tsagain mo. Lagyan mo ng lagyan uli ang iyong isip. May oras na parang stable naman ang mental health mo, pero merong oras na parang bagsak ang iyong mental health. Tapikin mo yung nasa kaliwat kanan, ituloy mo lang. Lumabang ka lang uli. Mag-invest ka uli ng para sa Diyos. Idare-diretso mo lang. Alam mo po ba, napakalaking ano na ito? Napakalaking progress na ng iyong buhay. Kung dati, araw-araw kang inaatake ng anxiety, kung ngayon, every other day na lang. Hindi yun katalunan. Pastor, na-surrender ko na kahapon, wala na, bit bumalik ngayon. At least kahapon, ibig sabihin, may progress. Amen? Hindi man naalis instant, at least mayroong proseso. Pastor, dati ako maghapong tulala. Ngayon, simula na lang ng tanghali.
Okay lang yun. Stay consistent. Bakit? Nandito kasi ang kalaban. Ang inaalisan natin ay ang authority. Huwag kang susuko. Speak what is true, not just what you feel. Sabihin mo kung ano ang totoo sa iyong sarili. Ano ang word ni Lord last Sunday? Ano ang devotion mo kanina? Ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos? Yun ang tunay. Hindi kung ano lagi yung nararamdaman. Ang feelings, gusto niyan laging lumabas. Kaya ang truth, yan po'y conditioning. Now, marami pong laban dito na hindi visible, pero sobrang bigat. You are not here by accident. Mahal na mahal ka ng Diyos. I will end with this verse. Matthew 11, 28-30. Then Jesus said, "Come to me, all of you are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Alam niyo po, ito ay simple sa mga taong, I'm sorry, sa parang may comparison. It's just simple sa mga taong okay emotionally eh. Pero alam nyo, ang verse na ito ay ginto sa mga taong merong pinagdadaanan. Why? Because ito po'y invitation. Come. Come. Lumapit kayo sa akin. It is Jesus. No? Panginoong Hesus ang nag-speak niyan. Lumapit kayo sa akin. Lahat kayong nabibigatan, lahat kayong nahihirapan, lahat kayong mayroong dinadalang mabigat. So if you are here today, then hindi mo lang natanggap ang imbitasyong pumunta sa simbahan. Ang tinanggap mo rin ay imbitasyong kapahingahan na galing sa Diyos. Oh, I pray that the message na narinig mo ngayon ay kayang bumasag ng kasinungalingan sa iyong isip. I know there's a lot of battle, mentally, emotionally. Nandyan po ang spiritual battle ngayon. Nasa isip ang spiritual battle. Inaatake ngayon. Way back, I don't know kung lahat ito na-experience. Sabi ko nga on our generation, bata pa naman po ako po ay Gen Z pa. Pero nung kami po medyo tumatanda na, ibang persecution na, talagang the way kung paano ka pipigilan maglingkod, ay talagang palalayasin ka. Talagang aalisin ka talaga sa, talagang matinding persecution noon. Talagang pag-uwi mo, mayroon kang palo, mayroon kang hambalos, in everything. Sabi ko, ang kalaban noon ay yung nasa labas. Pero this time, itong generation ho natin ngayon, itong panahon natin ngayon, itong kulturang ito, hindi na kalaban ang nasa labas. Ang kalaban ay inaatake na nasa loob. The way kung paano tayo mag-isip. Bakit? Dahil ang mga taong kahit anong gawin ng kaaway sa labas, basta't matibay ang puso sa loob, hindi ang mga yan titigil maglingkod. Alam ng kaaway, pag ang kinalaban na ay sarili, pag ang tinamaan na ay isip, babagsak. That's why today, I want to remind you, kung ano ang naiisip mo patungkol sa iyong sarili, hindi ikaw yon. At hindi ganyan ka na lang. Kayang-kaya ng Diyos na palayain ka. I don't know kung ano yung neural pathway na yan. Patungkol ba yan sa iyong health? Patungkol ba yan sa iyong finances? Patungkol ba yan sa iyong past? Patungkol ba yan sa iyong future? Pero ito sinasabi ng Diyos, allow me, hayaan mo siya one at a time. Babaguhin ng Diyos at palalayain ng Diyos. Verse 29, take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart,
and you will find rest for your soul. Alam mo sabi ng Diyos, come to me. Ikaw na nabibigatan, ikaw na mayroong pinagdadaanan. Guys, I challenge you. Hindi natin kailangang maging denial ngayong oras na ito. Okay? It is an invitation to you. Masasabihin, hindi, okay lang ako, kaya ko to. Sometimes, hindi mo kailangang ignore ang thoughts. You need to recognize the thoughts. Ako yun. Ako yung merong mabigat na dinadala. Ako yung pagod. Ako yung may pinagdadaanan. Ako yung merong iniisip. The moment you recognize, then para sa iyo ang salitang come. Makakalapit ka sa Diyos if you recognize. Take my yoke upon you. Dalhin mo yung akin, sinasabi ng Diyos. Let me teach you. This is the process. I know you're struggling, pero gawin mo lang ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Yes, meron kang pinagdadaanan, merong mabigat, pero sabi ng Diyos, take my yoke. Ibig sabihin, kunin mo yung akin, gawin mo lang. Let me teach you. Guys, leaders, hayaan mong turuan ka ng Diyos kung paano ka mag-isip. Minsan kasi na meron na tayong fixed mindset, matigas na ang ating puso na parang hindi na tayo baguhin, hindi na tayo pwedeng baguhin ang kahit na ano. Guys, the Lord is telling, allow me to teach you. Buksan mo yung puso, buksan mo lang yung isip, magpaturo ka sa Diyos. Why? Ang Diyos na magtuturo sa iyo is humble and gentle. At your heart, specifically sa iyong puso. Ibig sabihin, God will not force you today sa mga bagay na simple lang. Alam ng Diyos yung puso na yan. And the Lord is humble and gentle habang mamaya inaayos niya yan, nire-rewire niya yung isip mo. Inaayos ng Diyos yan. And the Lord said, you will find rest for your soul. Soul. Bakit kaluluwa ang binigyan ng kapahingahan? Dahil ang kaluluwa, nandyan ang emotion. Nandyan yung pinagdadaanan. Nandyan yung mga repeated pattern. Sino ngayong oras na ito naniniwala na ikay bibigyan ng Diyos ng kapahingahan? Today is your freedom. I know that God is here. May please stand. You are not your thoughts. Hindi ikaw ang nakaraan mo, hindi ikaw ang iniisip mo, hindi ikaw ang takot mo, hindi ikaw ang status mo ngayon, hindi ikaw ang status, hindi ikaw ang kahit na anong akala mong negative sa'yo. Pwedeng mabigat, pero maniwala kang kaya pang baguhin. Close your eyes. It's all about rewiring. It's about rewiring. As you declare this song, alam mo ba, dinideklara mo, naglalagay ka ng bagong pathway. Naglalagay ka ng bagong daanan sa iyong isip. Inaalis mo yung mga negative pattern. Come on, close your eyes. Recognize every thoughts. Minsan kasi ang ginagawa natin, we are just ignoring the thoughts. Ayokong isipin. But this time, harapin mo ang thoughts na yan. Whatever it is na naglalagay sa iyo ng takot, naglalagay sa iyo ng anxiety, in Jesus' name, inuutosan kita. Whatever thoughts na nagpe-penetrate ngayong oras na ito na hindi sa Diyos, inuutosan kita na magbago ka na isip, dumaloy ang kapayapaang nanggagaling sa Diyos. In the name of Jesus, we demolish arguments, every
pretension that set itself against the knowledge of God. Lahat ng kaisipan, lahat ng takbo ng iyong isip ngayon na nagwawasak. We take captive every thoughts. Hinuhuli namin ang bawat kaisipan na yan. And we make it obedient to Christ. Now, close your eyes. Yung thoughts na yan, hulihin mo at utusan mong sumunod sa Diyos. Tinatakot ka sa future? God is saying to you, meron akong magandang planong inihanda sa iyo. Tinatakot ka sa iyong health? God is saying, by your faith, you're healed. Tinatakot ka sa brokenness. Tinatakot ka sa separation. Tinatakot ka sa loneliness. Tinatakot ka sa rejection. Just listen to this song. Come on, declare this song. I'm a child of God. Yes, I am. Come on, declare this song. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Come on, habang dinideklara mo yung kanta na yan, it's all about rewiring. It's all about rewiring. Sinasabi mo sa iyong isip, anak ka ng Diyos. Indeed, I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Come on, declare this, declare this. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Come on, declare. You are for me, not against Rewiring yan sa isip, me. pagdideklara yan sa I isip, am who kung you sino say ka sa harapan I ng am. Diyos. Not forsaken. I am who you say I am. Declare. You are for me, not against me. I am who you say I am. Declare. Declare. Come on. Not against me. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not me. I am who you say I am. I am chosen, not Come on. forsaken. Just close your eyes. I am who you say I am. Tell You are for something me, positive not against sa iyong sarili ngayong oras na ito. Kung mayroong pangakong ni-remind sa iyo si Lord, tell it. Ako'y pinagpala, ako'y kamahal-mahal, ako'y kaya pang baguhin. I
Ako'y kaya pang palayain. Come on, tell. Rewiring. Rewiring. Come to me. Ito sinasabi ng Panginoon sa iyo. Come to me. Ikaw na merong pinagdadaanan. Ikaw na merong mabigat na dala-dala. Ikaw na merong sariling battle sa iyong puso, sa iyong isip. The invitation is for you. Come. Come. And He will give you rest. Raise your hand and I will declare to you. Lord, I pray, ngayong oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, we declare God's peace. Ngayong oras na ito, dinideklara ko rest. Rest flow. Rest for your soul. In the name of Jesus, the Lord is saying it right now. I will give you rest. I will give you rest. I am chosen, not forsaken. I will give you rest. I will give you rest. I will give you rest. You were for me, not Receive. against me. Receive it right now. You say I am. Come on, just raise your hand. If this sign Tanggapin mo. sets free, Sabi ng Panginoong Hesus, I am leaving you with a gift. Receive it right now. Peace of mind and heart. In the name of Jesus, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. Magtataka ka, meron kang kapayapaan na hindi base sa mundong ito, hindi naka-condition sa mundong ito. Kapayapaan na kahit parang maraming nangyayari, nandyan ang Panginoong Hesus. So don't be troubled or afraid. Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Tanggapin mo ngayong oras na ito ang regalong kapayapaan sa puso't isip. I declare to you complete freedom right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo po ang pinakamataas na paborit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Grabe po si Lord. Amen. Sino po ang super blessed ngayon? Amen. Praise God. So tayo po ay magpo-proceed sa atin pong tithes and offering. Sa inyo pong mga upuan, nandyan po ang atin pong brown envelope. At sa loob po niyan, meron pong papel. At doon po sa likod ng papel, meron pong nakalagay na prayer request. So personally, pwede po tayong maglagay ng ating pong panalangin. Yan po isa-isa pong pinapanalangin po dito sa church. And we're so grateful and talaga pong binibigyan namin ng glory kay Lord dahil sa mga testimonies ng mga tao, ng mga tithers as well, ang mga generous givers who are testifying their lives na talagang si Lord ay totoo sa kanilang buhay. And God is the one who provides for their needs. A seed, nagbibigay ang Diyos ng seed. Ganon din para sa ating need. Amen. Kaya, I encourage everybody, atin pong subukan ng Diyos sa bagay na ito.
let's try and test what God can do if we became faithful to Him. Amen? Alam ko pong ang Diyos, hindi natin matatalo sa bigayan. Kung tayo po'y nagbigay ng ganon, sa tingin natin ay that's our best, God can also double or triple yung ating pang ibinigay sa Kanya. It's a test of our heart as well. Amen? Let's put in our heart, pag po tayo nagbibigay, hindi po tayo nawawalan. Amen? Lalo't ito'y sa Diyos. The more we give, the more we will receive. Amen? Praise God. So, ganun, maging sa nanonood sa online, nakapresent ang atin pong online transaction sa ating pong mga members sa ating online church. Amen. Let's pray, let's pray. Hawakan po natin ang ating pong mga envelope. Sama-sama po natin itong ipanalangin. With all our faith to the Lord na ito po'y mangyayari at gaganapin niya. Amen. Let's pray. Heavenly Father God, maraming salamat. We praise you, we honor you, we glorify your name, Lord God. Thank you, Lord God, sa provision. Thank you po, Panginoon, sa pag-upgrade ng aming pong mga finances. Thank you, Lord God, for this moment na kami po'y magbabalik, Lord God, na kami pinagpala mo at ibabalik namin ang para sa iyo. Marami pong salamat, Father, Lord God, dahil ikaw ang provider namin, a generous Father na hindi po nagkulang sa amin. At dalangin ko, Lord, sa oras na ito, Lord, ano man pong ibabalik namin sa iyo, Panginoon, for you, Lord, multiply every resources na meron po ang bawat isa in Jesus' mighty name. At Lord, I declare, lahat ng prayer request ng bawat isa, according sa iyong kalooban, will come to pass in Jesus' mighty name. Lord, tugunin mo aming pong mga pangangailangan, alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Mag-glorify ka, Lord God, maparangalan ka sa gagawin namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God. Baka po inyo pong hinahanap ang ating mga exhaust fan. Ngayon po July, may kakabit na sa biyaya ng Panginoon. Amen. Naghanap lang po talaga kami ng supplier ng magpipit para sa atin. Ano po? So medyo wala pala dito ng mga ganong mga exhaust fan. So naghanap pa po tayo ng store para doon. And by God's grace, kung kalooban niya, by next week maikabit. Pero pag hindi, possible next week. Pero sigurado, may kakabit na. Amen? Praise God. Palakpakan nga natin si Lord. God is so good. Ganda ng ginagawa ni Lord. Let's pray for our tithes and offering. Oh, Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo ang mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Maghamat God per glory alone. Patunayan mo ang iyong pangako. It will manifest in Jesus' name. Amen. Ipag-pray po natin ng mga bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng mga bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, amen. As we partake this Holy Communion, ibigay po natin sa Diyos ang pinakamataas na pagrespeto. Kung mayroon na po, manatili lamang nakatayo. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon.
Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon ay binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking mga sakit karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos magapunan, dumapo din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking